Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo sa mga pag-aaral ng mga malakasang nagaganap na laban sa chess sa buong mundo. At kahapon ay katatapos lang ng Title Tuesday. 2 editions po yon, pero unahin natin ang early edition. Best game sa bakbakan nila world number 1, Magnus Carlsen ng Norway at Janne Pominishi ng Russia. Naku, sila na naman dalawa. Maliit ang mundo. Last round po ito. At bago natin simulang pag-aralan, panawagan lang po mga kamatsas, meron tayong kababayang chess player na nawawala. 1 linggo na po ang nakalipas, di umano. Ang pangalan niya po ay si Kaide Zuriel Castro Nuevo, 16 years old, 5'7 ang height, huling nakita noong Nobyembre 12 sa bus stop ng Tanzang Luma sa Imus, Cavite at nakasuot ng dark blue na damit at green na pantalon mga kamatsas. At sa makapagbibigay po ng impormasyon, kontakin lamang si Abby Castro Nuevo sa cellphone number na 0917-905-4405. Ayan, tulungan po natin mga kamatsas. Talagang malungkot po sa isang pamilya o sa mga mahal sa buhay ni Kaide Suriel na syempre nawawala po eh. Baka makapagbigay po tayo ng impormasyon malaking tulong po ito sa pamilya ni Castro Nuevo. Okay po, at simulan na nating pag-aralan ang ginawa ni Magnus nag D4, Knight F6 sinepo, C4, E6, Knight C3 at pinasok ang Nimso Indian Battle. Knight F3 develop lang si Magnus, nag-castling na, E3 para i-develop ang light square bishop at makapag-castling na rin, nag D5, control the center, at nag bishop D2. Ayan ang medyo kakaiba. Kasi sa proper sequence po, ang ginagawa dito madalas ay bishop D3 at para makapag-castling na. Pero dito, nag-bishop dito muna si Magnus at nag-B6 para i-develop naman ang light square bishop. Kumapture na sa D5. Ano po purpose niyan? E takes D5 para pag rook C1, merong kagad epektong pressure na maihahatid. Yan po ang mga galawan sa likod ng mga ganyang kain-kain sa D5 eh. Napabalik si Nepo, may plano yan eh. Bishop D3 develop para maka C5. At yung C5 po na yan, natural talaga yan sa theory or sa mundo ng Nimso Indian para makapaghatid kagad ng pressure sa D4 at nag-knight E5. Agad namang pinigilan ni Magnus yung lundag ng knight sa C6 na makakadagdag ng pressure sa D4. At the same time, ito pong knight E5 ay pampalakas na rin kasi mag-F4 yan later on, magiging bato yan dyan. Bishop B7, nag-castling na knight C6 at nag-bishop E1. Ayan. Ito pong bishop E1 ay unusual sa akin eh. Kasi dito, di ba parang meron na kasing enkwentro sa D4, tipong parang mapapakapture ka na sa knight eh. So itong bishop E1, rook C8. Ayan, dito kasi po kung ka-capture sa D4, capture muna sa knight doon, then E takes D4. So hindi mawa 1 pawn down ang puti. Balik tayo sa rook C8. Nag-bishop F5, kinulit muna at napilitang bumalik doon sa A8. Bakit po? Kasi kung magro-rook C7, may ganito. Yan ang walang pupuntahan po ang tore. Okay? Balik tayo sa rook A8 at nag-F4 para palakasin ng knight. Pag-capture sa D4, nag-knight B5 dito si Magnus. At yan po ang novelty na lumalabas sa kanilang laban. Hindi ko alam kung preparasyon na ito talaga, sa bahay pa lang pinag-aralan na ni Magnus o kinapa niya talaga on the spot. Dito kasi mga kamatsas, pag kinapture ang D4, may knight takes D4 kasi. Yan ang mabigat. Lamang kagad ang black. Hindi makapture-capture yan kasi may bishop C5, queenless naman. Masakit naman ang tama, di ba? Kaya dito nag-knight B5 muna, novelty. Knight takes E5, F takes E5, knight E4 at nag-E takes D4, malinis pala oh. Parang unang tingin may sabit-sabit no, pero malinis. Bishop G5, sinundot ang tore, angat lang at nag-bishop A6. Pin nga naman pero hindi po nagustuhan ng computer engine ng tira na yan. Dapat daw ay G6. Ayun. At ang gagawin ng puti sa continuation, kakapturin ang knight, capture, tapos bishop B4. Ay, oo nga, no? May sundot doon, no? Na kapag nag-rook E8, may knight D6, etc. etc. Pero magbi-bishop A6 naman dito ang black.
Ayan, medyo matindi rin po ang sequence na mangyayari. Pero balik tayo sa Bishop A6, nag-A4 dinipensahan at nag-G6, kinapture na ang knight, capture at nag-D5. Ayan, para malakas ang control sa sentro. At kinapture na ang knight, capture, nag-Queen E8 si Nepo para magkaroon siya ng malakas na double attack. Queen D4, mas piniling depensahan ang sentro. Siyempre, at the same time, may threat din naman sa E4 at nag-queen takes B5, queen takes E4, rook A D8 threat ang pawn at nag-D6 para iligtas yan. Rook F E8 threat uli ang pawn sa E5 at dito po nag-queen F3. Good move. Iwas sa pin at may threat tempo pa na pilitang mag-rook D7. Dito po kasi mga kamatyas sa ganito bago mag-queen F3. Pag nag-bishop C3 kasi may rook takes D6 eh. Kaya timpladong-timplado yung ginawa ni Magnus na Queen F3. Galing. Rook D7, Bishop C3, depensa. Hinampas na kagad ni Nepo. Kasi masyadong nalalakasan na siya sa sentro na yan. Takes, nagpa-quality down. Pero Rook C6 muna. Preno muna. Ayaw niya munang ibigay yung pawn sa D6. Hindi makakapture kasi nga laging may beaten sa F7. At nag-Bishop E3 check. King H1, Bishop C5 lumipat dyan. At nag-Queen F6. Another wise move mga kamatyas. Takes, King G7, nag-Rook C7. Sunod-sunod naman talaga. Ang galing naman talaga ni Magnus. Napaka-precise. Hindi makaka-capture sa D6 kasi mapupuwersa yung pawn sa F7. Napilitang kumapture po sa torre, capture. Nag-A5, ligtas muna yung pawn at nag-Rook B7. So pag kinapture yan, bitin yan. Nag-A4, G4, another good move para makatuloy-tuloy. Galing talaga ni Magnus sa endgame. Grabe ang precision niya sa endgame. H6, King G2, kinapture na, capture, King E7, and the Rook B5. A3, B3, ayun. Kasi kung mag-A2, anytime naman may Rook A5 na pupunta sa likod. At itong B3, nako, yan ang isa sa mga pampuwing dyan sa ganitong klaseng endgame. Makakasundot ng yan eh. King F3, F5, capture. Nag-King E3, ayun na bad move dito si Magnus. Kung sa bagay po, 13 seconds na lang kasi. Dapat daw ang tira ay H3 lamang. Pag nag-H5 then King E2. Ayan, pero may challenge pa rin ang endgame na to, hindi biro. Nag-King E3, H5. Ayun, dapat daw po capturing na. Oo nga, no? Pag Rook takes then King C5, anytime may King B4. Kasi ito na lamang ang natitira dyan ng puti na pangpanalo yung B-pawn. Pag nawala pa yan, magiging King and Bishop, tabla. Hindi pwedeng mawala yung pawn na yan. Yan na lang talaga pag-asa dyan eh. Ayun. Pero dito, nag-H5, H3, Bishop C5, checking D3, F4, at nag-Rook A5, threatening B4, King D6, King C4. Ayun, sinabay na. Kasi kung aalis po ang bishop, halimbawa kung mag-bishop E3, mag-rook takes A3. Pag nag-F3, King D3, bababaan lang eh. Bababaan lang Tapos ang next target, yung pawn sa H5 o kaya rook A1, rook F1, hampasin na yan, capturein na yan. Tapos lapit yung king doon at meron pang extra B-pawn. Yun ang mga diskarte po sa endgame na to. Balik tayo sa F3 na ginawa. Rook takes bishop, nag-A2, check, ayun. Sakto. Kontrolado ang first rank. Nag-King E5, King C3, at dito po nag-resign na si Nepo. What a wonderful endgame by Magnus. Grabe, lakas talaga niyang, lakas ang pangunawa niya talaga sa endgame. Talagang yan po ang masasabi natin mga kamatyas. No? Bakit nag-resign? Kasi wala na eh. Halimbawa, King F4, pilitin. Wala, kahit ibigay na yun. Capture, sige. Kahit na ipabigay mo na yan. Queen, takes, B5, B6, capture, B7. Masyado pa pong malayo yung pawn na yan. Kayang-kaya pong, ayan, kahit dito na lang. Push, check, dito, tempo. Gagalaw, capture. So, panalo na rin po talaga. Okay, at dahil dyan, ito po ang standing nila sa early edition na to, silipin natin. Ang nag-champion walang iba kung hindi si Hikaru Nakamura na naman. At tied sila ni Magnus.
Pambihira talaga. Jeffrey Song, ayan consistent din pong performance 'no. Malakas talaga. Sumali ba dito si Wesley So? Hindi sumali. Hindi naglalaro gaano si Wesley 'no sa Title Tuesday. Ayan, pero not bad for Magnus. Halos champion na rin, eh. At mamaya po analyze natin naman ang best game na ating mapipili sa late edition na kapupulutan natin ng aral uli at pampa-improve sa ating paglalaro. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo at mag-follow na rin po kayo sa ating Facebook page Kamatyas at sa ating page na I am Roderick Nava. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.